Sa isang kaharian, sinisira ng mga tauhan ng masamang hari na si Guryums ang isang lupain para maghanap ng mga blood ruby. Sinubukan itong pigilan ng batang si Pansy gamit ang tirador. Nagalit ang mga trooper at napilitan ang ama ni Pansy na harapin ang mga ito. Nagreklamo ang ama ni Pansy sa major na si Bungo na sinisira ng pagmimina ang kanilang mga pananim, kaso hindi nakinig ang major at binanatan lang ang ama ni Pansy. Pagkatapos nun ay sumakay na sa jeep ang tropa para bumalik sa palasyo. Nagalit si Pansy at nag-decide na turuan ng leksyon ang mga kupal sa palasyo. Ang hari ay nagagalit dahil hindi nito nagugustuhan ang mga pagkain. Ayon sa hari ay mula nang makita niya ang blood ruby ay wala nang nakakapawi ng kanyang gutom. Dumating ang sundalo nito na si Pasta at sinabi na nakakita siya ng isa pang Dragon Ball. Nagustuhan ito ng hari dahil nangangahulugan na magkakaroon na siya ng 5 Dragon Ball. Sinabihan ng hari sina Pasta na kolektahin ang bola at wala siyang pakialam kung gaano kahirap. Ganun pa man ay nangako ang hari na babayaran ng blood ruby sina Pasta para sa trabaho. Sa isang lugar na malayo sa kaharian ay nakatira ang isang batang lalaki na nagngangalang Goku na nagmamay-ari ng isang Dragon Ball. Umalis ang batang si Goku para manghuli ng isda na kanyang pananghalian. Kaso habang lumalangoy si Goku sa tubig ay sinubukan itong kainin ng malaking isda. Nagalit si Goku at pinabagsak ang isda gamit ang isang sipa. Pagkatapos nun ay pinakita ang batang si Bulma na gustong maunahan sina Pasta sa Dragon Ball. Kaso sa pagmamadali nito ay nasagasaan nito si Goku na may dalang isda. Akala ni Goku ay halimaw si Bulma na gustong nakawin ang kanyang isda kaya sinugod niya ito. Ipinaliwanag ni Bulma kay Goku na siya ay isang taong babae. Kaso ayaw nitong maniwala dahil wala pa itong nakikitang ibang tao maliban sa kanyang lolo at hindi nito alam kung ano ang babae. Nakita ni Goku ang Dragon Ball sa bag ni Bulma at inakala na ito ang sa lolo niya. Dahil dito ay na-realize ni Bulma na ang Dragon Ball pala ni Goku ang kanilang pinag-aagawan. Tumakbo ang dalawa papunta sa bahay ni Goku upang pigilan sina Pasta. Kaso nang makarating sila sa bahay ay nanakaw na ni Pasta at Bungo ang 4-star Dragon Ball ni Goku at bumalik sa kanilang eroplano. Naglabas si Bulma ng sasakyan para habulin sina Pasta at isinama nito si Goku. Inutusan ng dalawa sina Pasta na tumigil pero imbes na sumunod ay inatake lang sila nito ng turret. Nagalit si Bulma at gumanti rin ng putok. Kaso biglang naglabas si Pasta ng rocket launcher at pinasabog ang sasakyan ni Bulma. Agad na ikinabit ni Goku si Bulma sa gilid ng bangin gamit ang kanyang power pole kaya hindi ito nahulog sa tubig. Pagkatapos nun ay nagpatuloy na sina Bulma at Goku sa paghahanap sa Dragon Ball. Sa daan ay nakita ng dalawa si Pansy na hinahabol ng isang halimaw. Agad na kumilos si Goku para ipagtanggol si Pansy. Sinubukan ng halimaw na takutin si Goku sa pamamagitan ng pagpapalit ng anyo pero hindi ito nagtagumpay. Gusto ng halimaw na malaman ang lakas ni Goku kaya inutusan niya ito na hatiin ang isang puno. Napakadaling naputol ni Goku ang puno kaya natakot ang halimaw at tumakbo. Sinundan ni Goku ang halimaw at pinigilan gamit ang kanyang power pole. Matapos tamaan ng power pole ay bumalik ang halimaw sa tunay nitong anyo na baboy. Nilapitan ni Goku ang baboy at kinausap pero may biglang nagpaputok sa kanila ng baril. Ang taong nagpaputok ng baril ay si Yamcha at may kasama itong pusa na nagngangalang Puar. Ibinunyag ni Puar na kilala niya ang baboy na si Ulong at magnanakaw ito ng panty. Nagalit si Ulong at hiniling nito kay Goku na talunin si Yamcha. Pumayag si Goku at nilabanan nga nito si Yamcha. Dito ay pinahaba ni Goku ang kanyang power pole at ginamit ito para atakihin si Yamcha. Nagalit si Yamcha sa ginawa ni Goku kaya gumamit na ito ng Wolf Fang Fist. Napabagsak ni Yamcha si Goku pero muli itong bumangon at gumanti. Pagkatapos nun ay dumating si Bulma at sobrang nahiya si Yamcha nang makita ito. Nahulog si Yamcha sa bangin at naputulan ng ngipin. Dahil sa nangyari ay lalo itong nahiya at tuluyang tumakbo. Ganun pa man ay nagustuhan ni Bulma si Yamcha at gusto niya itong hanapin. Pagkatapos nun ay tumuloy ang apat sa isang capsule motorhome. Sinabi ni Pansy kay Goku at sa iba pa ang tungkol sa paghahanap niya sa Turtle Hermit na si Master Buten. Ayon kay Pansy ay kailangan niya ang tulong ni Master Buten para mailigtas ang kanilang lupain. Sunod ay ikinwento ni Pansy na nagbago ang dating mabait nilang hari nang matuklasan nito ang mga blood ruby. Naging sakim ang hari at makasarili at sinira ang kanilang lupain para lamang makapagmina ng mga blood ruby. Nabanggit rin ni Pansy na kinukolekta ng hari ang mga Dragon Ball at may hawak na itong 5. Narinig ni Yamcha mula sa labas ang usapan at nakaisip ito ng masamang ideya.
Balak ni Yamcha na kolektahin rin ang mga Dragon Ball para hilingin dito na mawala ang kanyang pagkamahiyain sa mga babae. Pagkatapos nun ay pinakita na sinamahan ni Goku si Pansy kay Master Buten, kaso nang makaharap nila si Master Buten ay sinabi nito na may nagbabala sa kanya na gustong nakawin nila Goku ang kanyang shell. Dito nila nalaman na pumunta si Yamcha doon at sinira ang kanilang imahe kay Master Buten. Sinubukan ni Yamcha na pagtibayin ang kanyang kasinungalingan pero napatigil ito ng lapitan ni Bulma. Samantala, para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo ay tinawag ni Master Buten ang Quinton Cloud. Ayon kay Master Buten ay isang taong may dalisay na puso lamang ang makakasakay dito. Sinubukan ni Master Buten na sumakay pero napahiya lang ito. Ganun pa man nang si Goku ang sumubok ay walang hirap nitong nasakyan ang ulap. Dahil sa nangyari ay napatunayan ni Master Buten na mabait si Goku at sinungaling naman si Yamcha. Dito na nagmadaling tumakas si Yamcha gamit ang bangka. Sunod ay nagulat si Bulma nang makita na may hawak rin na Dragon Ball si Master Buten. Pumayag si Master Buten na ibigay ito kay Bulma sa kondisyon na ipapakita nito ang kanyang siopaw. Pumayag si Bulma pero si Ulong ang inutusan nito na magpakita ng siopaw. Para pumayag si Ulong ay nangako si Bulma na ibibigay dito ang kanyang panty. Agad na pumayag si Ulong at ginaya si Bulma pero pinaglaruan muna nito ang sariling siopaw. Matapos nun ay tinawag na ni Ulong si Master Buten para ipakita ang kanyang siopaw. Peekaboo! Pagkatapos nun ay biglang umatake ang mga tauhan ng hari at kinuha ang isang Dragon Ball na hawak ni Bulma. Hindi kontento sina Pasta na isa lamang ang makuha kaya muli itong naghanda ng isa pang atake. Ganun pa man ay hindi na ito hinayaan ni Master Buten at nilabanan na ito ng Kamehameha Wave. Sumabog ang sinasakyang submarine ni Pasta pero nagawa nitong makatakas gamit ang jet. Namangha si Goku sa Kamehameha Wave kaya kinumbinse nito si Master Buten na turuan siya. Kaso hindi pumayag si Master Buten kaya ginaya na lang ito ni Goku. Dahil sa nangyari ay nag-decide si Master Buten na hindi na sumama dahil ayon dito ay sapat na ang lakas ni Goku para matulungan si Pansy. Muling nagpatuloy sa paglalakbay ang Dragon Team at nagtungo sa kastilyo ni Guryums para kunin ang mga Dragon Ball. Kaso pagdating nila sa kaharian ay agad silang sinalakay ng hukbo ng hari. Nahiwalay si Goku sa grupo at nakaharap nito si Bungo. Patuloy na inatake ng mga kalaban ang sasakyan ni Bulma hanggang sa hindi na nito kinaya at bumagsak. Sunod ay pinakita si Goku na binabanatan ng matindi ni Bungo. Gumanti si Goku at sinira ang sasakyan ni Bungo pero naisama siya nito sa pagbagsak. Dumating si Yamcha at inatake rin ito ng hukbo ng kaharian. Ganun pa man ay nagtagumpay itong makapasok sa kastilyo at kumuha ng mga Blood Ruby bago tumakbo. Habang tumatakbo ay nakasalubong nito si Bulma sa pasilyo. Dumating si Pasta at binaril nito si Yamcha sa dibdib. Ganun pa man ay nakaligtas si Yamcha at nahawakan nito ang siopaw ni Pasta. Nagpaulan ng mga bomba si Pasta sa pasilyo at iniligtas ni Yamcha si Bulma mula sa mga ito. Pagkatapos nun ay pinakita si Goku na pinalipad si Bungo papunta sa silid ng hari kung saan pumunta si Bulma. Biglang bumangon ang hari at nagmutate sa isang malaking halimaw at umatake. Pinigilan ni Goku ang hari at pinatamaan ito ng maliit na Kamehameha Wave. Nalaman ni Bulma na nasa tiyan ng hari ang mga Dragon Ball kaya pinakain niya dito ang huling bola. Dahil sa ginawa ni Bulma ay lumabas si Shenron mula sa tiyan ng hari at nawasak ang buong kastilyo. Pagkatapos nun ay tinanong sila ni Shenron kung ano ang kanilang kahilingan. Nais ni Pansy na maging mapayapa at maganda muli ang lupain kaya ito ang kanyang hiniling. Tinupad ni Shenron ang kahilingan at inalis ang lahat ng mga Blood Ruby sa lupain. Pagkatapos matupad ang hiling ni Pansy ay umalis na si Shenron. Nanghihinayang sina Bulma at Yamcha dahil hindi nila nakuha ang kanilang hiling na karelasyon. Samantala, bumalik na sa dati si Guryums at binigyan ito ni Pansy ng mansanas. Dahil dito ay nahiya ang hari sa kanyang mga ginawa, si Goku naman ay ibinalik ang barya kay Pasta. Pagkatapos nun ay pinakita sina Bulma at Yamcha na ipinagdiriwang na ang kanilang pagsasama. This world is full of fun! I can't wait to see what's next! Isang araw ay nag-decide ang 11 taong gulang na si Goku na muling puntahan si Master Buten para hilingin dito na tanggapin siya bilang estudyante. Pagdating ni Goku sa isla ay masyadong busy ang matanda sa panunood ng TV kaya sinigawan niya ito sa tenga. Matapos nun ay nasabi na ni Goku kay Master Buten ang kanyang pakay pero natigil ang kanilang pag-uusap nang may dumating na isang monghe.
Maangas na tumalon ang monghe mula sa bangka pero napahiya ito ng mabaon sa buhangin. Nakatayo lamang ang monghe nang tulungan ito ni Goku. Nagpakilala ang monghe bilang Krillin at hiniling rin nito na maging estudyante ni Master Buten. Ayaw itong tanggapin ni Master Buten kaya naglabas ito ng isang dirty magazine bilang isang suhol. Mabilis na tinanggap ni Master Buten ang suhol at binigyan ng pagkakataon si Krillin. Ganun pa man ayon kay Master Buten ay bago niya tanggapin ang dalawa ay kailangan muna nitong pumasa sa isang pagsubok. Ang pagsubok ay kailangan ng dalawa na makapagdala ng magandang babae para kay Master Buten. At ang babaeng napili ni Master Buten ay ang prinsesa na natutulog sa kastilyo ng demonyo. Dagdag pa nito kung sino ang makapagdadala sa natutulog na prinsesa ay tatanggapin niya bilang estudyante. Pagkatapos nun ay pinakita ang isang babae na nagbabalak rin na kunin ang prinsesa. Samantala, parehong kumasa sa pagsubok ang dalawa kaya itinuro na ni Master Buten ang pupuntahan nito, at para maging patas ang karera ay pinagbawalan ni Master Buten si Goku na gumamit ng Quinton Cloud, kaso si Krillin ay walang balak na lumaban ng patas. Ganun pa man sa karera ay lagi pa rin nakalalamang si Goku dahil likas itong mas malakas. Ayaw ni Krillin na matalo kaya pinutol nito ang tulay para mahulog si Goku sa bangin. Nagtagumpay si Krillin na maalis sa kanyang landas si Goku. Ganun pa man ay hindi rin yun nagtagal dahil muling nakabalik si Goku at mas lalo pa itong bumilis. Maya-maya pa ay pinakita na dumating sa isla sina Bulma na nasa bakasyon para hanapin si Goku. Sinabi ni Master Buten sa mga ito na ipinadala niya si Goku sa kanluran para sa isang pagsasanay kasama si Krillin. Agad na sumakay sina Bulma sa capsule jet para sundan si Goku. Samantala, narating na ng dalawa ang kabundukan na tinatawag na kamay ng demonyo. Mula dito ay pinagpatuloy ng dalawa ang kanilang karera hanggang sa marating nila ang isang lagusan. Sa sandaling ito ay narating na rin nila Bulma ang bundok pero inatake ito ng mga demonyo. Pagmulat ni Bulma ay nasa loob na siya ng kastilyo at inaasikaso ng may-ari na nagpakilala bilang Lucifer. Humingi ng paumanhin si Lucifer sa ginawa ng kanyang mga alagad at tinanggap naman ito ni Bulma. Pagkatapos nun ay pinakita sina Goku at Krillin na nakasalubong ang isang hukbo ng mga demonyo. Sinabihan sina Goku at Krillin ng pinuno nito na umalis pero hindi sila pumayag kaya inatake sila nito. Binanata ni Krillin ang mga mas mababang demonyo habang si Goku naman ay pinabagsak ang pinuno nito gamit ang kanyang power pole. Pagkatapos mapabagsak ang pinuno ng mga demonyo ay tinulungan na ni Goku si Krillin na ubusin ang iba pa. Kaso muling nakabangon ang pinuno ng mga demonyo at umatake gamit ang mga tela. Sinamantala ni Krillin ang pagkakataon para iwanan si Goku. Samantala, dinala ni Lucifer si Bulma sa silid kung saan gaganapin ang seremonya. Lumalabas na nagpapanggap lamang ito na mabait at ang tunay nitong balak ay ang kunin ang kanyang dugo. Sumigaw ng malakas si Bulma at narinig ito ni Yamcha. Pagkatapos nun ay pinakita si Krillin na kinuha ng malaking ibon at nahulog sa bangin na may halimaw. Buti na lang ay dumating si Goku na sakay ng Quinton Cloud at iniligtas ito. Kaso habang lumilipad ay muli silang inatake ng mga kalaban. Dumating rin ang pinuno ng mga ito para muling banatan si Goku. Ganun pa man sa pagsunod nito kay Goku ay nakain ito ng malaking halimaw sa tubig. Sa loob ng kastilyo ay inihahanda na ni Igor ang dibdib ni Bulma para sa pagkuha ng dugo. Ganun pa man bago matusok sa dibdib si Bulma ay dumating sina Goku na inaatake ng mga kalaban. Dito nila nalaman na ang prinsesa ay hindi isang tao kundi isang malaking hiyas. Dumating ang blondie na babae at ninakaw nito ang prinsesa. Nag-decide sina Goku at Krillin na sundan ang babae. Habang sina Yamcha naman ay nagpanggap na demonyo para iligtas si Bulma pero nahuli ito ng mga kalaban. Samantala, habang hinahabol ni Goku ay napabahing ang babae at nagbago ito ng anyo. Nahulog ng babae ang prinsesa at nakuha ito ni Goku pero nahuli ni Lucifer si Krillin kaya napilitan siya na ibalik ito. Ganun pa man imbes na pakawalan si Krillin ay binanatan lang si Goku ng mga demonyo hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos nun ay muling ipinagpatuloy ang seremonya na paggising sa prinsesa. Pinatamaan ng liwanag mula sa buwan ang hiyas at napuno ito ng kapangyarihan. Sunod ay pinakita na ang lahat ay nahuli at binalot sa isang pader na bato. Dito ay napatingin si Goku sa bilog na buwan at biglang nagbago ng anyo. Naging Great Ape si Goku at inatake nito ang kanyang mga kasama. Nahuli ni Goku ang babae na si Launch kaya napilitan sina Yamcha na sumugod. Gamit si Puar na naging malaking gunting ay pinutol ng mga ito ang buntot ni Goku. Bumalik si Goku sa dati nitong anyo at nag-decide ang lahat na iligtas si Bulma. Sa seremonya ay naghahanda na si Lucifer sa plano nitong pasabugin ang araw gamit ang hiyas.
Ganun pa man ay hindi ito natuloy dahil dumating si Goku at inatake si Lucifer. Para mapigilan si Lucifer sa balak nito ay pinatamaan ni Goku ng Kamehameha Wave ang Devil Castle Cannon. Dahil sa ginawa ni Goku ay nalihis ang patama ng cannon patungo kay Lucifer na siyang tumapos dito. Pagkatapos nun ay pinakita na matagumpay na nakatakas ang mga bayani. Pagbalik ni Goku at Krillin sa isla ay inakala ni Master Buten na si Launch ang prinsesa. Dahil dito ay kinuha ni Master Buten si Goku at Krillin bilang mga estudyante. Agad na sinubukan ni Master Buten na manyakin ang mabait na Launch pero bigla itong nagbagong anyo at umatake. Muli itong bumahing at naging mabait pero natakot nang lumapit dito ang lahat. Sa kung saan, pinakita ang grupo ni Emperor Pilaf na gumawa ng Dragon Ball Radar para sa isang tao, ganun pa man ay hindi ito binayaran ng tama at pinagbantaan na papatayin kapag hindi pumayag. Samantala, natapos na ang pagsasanay ni Goku at Krillin kasama si Master Buten, dahil dito ay susubukan na ni Master Buten ang lakas ng dalawa sa pamamagitan ng pagsali sa World Martial Arts Tournament, pero bago yun ay inutusan muna ni Master Buten ang dalawa na magtanggal ng shell at tumalon ng mataas. Hindi makapaniwala ang dalawa na nakaya nilang makatalon ng abot langit. Samantala, hindi mahanap ng Emperor ng Mifan na si Chaozu ang kanyang nawawalang asawa na si Ranran, dahil dito ay minungkahi ng ministro na si Shen na gumamit ng mga Dragon Ball sa paghahanap. Pagkatapos ay ipinaliwanag nito na mabilis nilang makokolekta ang mga Dragon Ball gamit ang radar na nilikha ni Pilaf, pero biglang dumating si Lieutenant Blue at sinabi na may masamang balak si Shen kay Chaozu. Ganun pa man hindi natapos ang sinasabi nito dahil dumating si General Tao at pinatay ito gamit ang dila. Pagkatapos nun ay pinakita sila Bulma na nakasakay sa capsule jet at naghahanap ng Dragon Ball. Bigla itong inatake ng mga kalaban na jet pero madaling natalo ni Bulma ang mga ito. Nang mawala na ang mga kalaban ay lumubog na sina Bulma sa ilalim ng dagat para kunin ang Dragon Ball. Kaso napigilan ito ng malaking submarine na biglang nagpaulan ng torpedo. Sa sagradong lupain ng Koren, itinatago ng mag-amang si Bora at Upa ang Dragon Ball mula sa mga sundalo ng Mifan na nanggugulo. You're under arrest! Para hindi tuluyang masira ang lupain ay nag-decide ang mag-ama na dalhin ang Dragon Ball at umalis. Samantala, nagpadala ng robot si Bulma sa Mifan para malaman kung saan itinatago ni Shen ang mga Dragon Ball, dahil ayon kay Bulma ay binabalak niyang pasukin ang palasyo at kunin ang mga ito. Pagkatapos nun ay pinakita na pumasok ang mag-ama sa isang restaurant kung saan kumakain si Goku. Nagbayad ang mag-ama para sana makakain pero biglang dumating ang mga sundalo ng Mifan at inaresto ito. Sinuntok ni Goku ang isa sa mga sundalo dahil ginulo nito ang kanyang pagkain. Dumating ang pinuno nito na si Arnold Schwarzenegger at inatake ang grupo ni Goku. Napabagsak ito ni Goku gamit ang malakas na sipa pero muli itong nakabangon at umatake. Natigil lang ang laban nang dumating si General Tao at inawat si Arnold Schwarzenegger. Matapos nun ay kinumbinse ni General Tao ang mag-ama na sumuko pero mas pinili nitong lumaban. Alam ni Master Buten na mapapatay lang si Bora kaya inawat nito si General Tao. Sinabi ni Master Buten na kasali sa tournament si Bora para hindi ito patayin ng general. Naniwala ang general kay Master Buten at pinabayaan na muna nito ang mag-ama. Ganun pa man nang malaman ni Shen na naroon si Master Buten ay inutos nitong isama na rin ang matanda sa mga tatapusin. Samantala, may hinala sina Master Buten na hindi alam ng emperador ang nangyayari kaya nag-decide silang lahat na ipanalo ang torneo para makausap ito. Kinabukasan habang naghahanda ay nakita ng grupo sila Bulma at sinabi nito sa kanila ang tungkol sa mga Dragon Ball. Maya-maya pa ay dumating na ang emperador at sinimulan na ang torneo. Ang unang lumaban ay si Yamcha at mabilis nitong natalo ang bakulaw niyang kalaban gamit ang Wolf Fang Fist. Natakot ang ibang kalahok at tumakbo kaya si Bora na agad ang nakaharap ni Yamcha. Hindi binigyan ng pagkakataon ni Yamcha si Bora na makaatake. Kaso bigla itong tinawag ni Master Buten kaya nasuntok ito ni Bora at natalo. Pagkatapos nun ay wala nang gustong lumaban kay Bora kaya si General Tao na lang ang humarap dito. Unang sumuntok si Bora pero nahawakan ng general ang braso nito at itinapon sa patusok na bagay. Nagalit si Goku at umatake pero pinatalsik lang ito ni General Tao gamit ang sipa. Ganun pa man ay muling bumangon si Goku at gumamit ng Kamehameha Wave. Nagalit si General Tao at gumanti gamit ang Dodon Ray.
Matapos nun ay inamin na ni Shen na gagamitin niya ang mga Dragon Ball para makuha ang kaharian kay Chaozu. Samantala, nakaligtas si Goku sa atake dahil sa Dragon Ball na nakatago sa dibdib nito, ganun pa man ay tumalsik ito ng malayo at bumagsak sa tower ni Koren. Napansin ni Koren na maraming pinsala si Goku kaya binigyan niya ito ng magic beans. Pinasalamatan ni Goku si Koren pero bigla nitong tinapon sa tubig ang Dragon Ball. Sa palasyo naman ay nag-decide si General Tao na sundan si Goku at lumipad gamit ang putol na haligi. Matapos nun ay pinakita sina Bulma na nagtagumpay ng makuha ang mga Dragon Ball. Samantala, lumalabas na nais lamang palaturuan ni Koren si Goku na kumalma sa laban na parang tubig kaya nito tinapon sa tubig ang Dragon Ball. Malugod na tinanggap ni Goku ang pangaral ni Koren. Kaso biglang naramdaman ni Koren ang parating na si General Tao kaya nag-decide na si Goku na umalis. Nakita ni Arali si General Tao na lumilipad sa ibabaw ng Penguin Village kaya binato niya ito. It is! Sa palasyo naman ay pinakita na inatake ni Shen si Bulma, na iligtas ni Yamcha si Bulma sa tamang oras pero nahulog ang mga Dragon Ball sa ilalim ng tubig. Sa lugar ng torneo ay inatake ni Ten Shinhan si Master Buten, pagkatapos ay nutusan ito ni Shen na patayin ng emperador na si Chaozu. Samantala, pinaglaruan ni Arali ang bumagsak na si General Tao. Nang makabangon si General Tao ay dumating na si Goku, kaso itinali ni na Arali ang buhok nito sa puno kaya madali itong nasuntok ni Goku. Nagalit ang general at pinatamaan ng Dodon Ray si Arali. Hindi nasaktan si Arali sa atake pero nagalit pa rin si Goku at binanatan si General Tao. Muling gumamit ng Dodon Ray si General Tao pero sinalo lang ito ni Goku gamit ang kamay. Dito na na-realize ni General Tao na hindi niya matatalo si Goku kaya ninakaw na lang nito ang Dragon Ball. Nag-iwan ito ng mga missile pero ibinalik yun ni Goku at Arali. Sumabog ang general kaya nabawi ni Goku ang Dragon Ball at agad na umalis. Sa palasyo, na-realize ni Ten Shinhan na mahalaga sa kanya si Chaozu bilang kaibigan kaya hindi niya ito pinatay. Nagalit si Shen at nag-decide na siya na lang ang papatay kay Chaozu pero pinigilan ito ni Ten Shinhan gamit ang Tri-Beam. Pagkatapos nun ay dumating na si Goku at niligtas nito si Upa mula kay Arnold Schwarzenegger. Ibinalik ni Ten Shinhan kay Chaozu si Ranran at humingi ng tawad. Habang si Goku naman ay nag-decide na muling buhayin ang ama ni Upa gamit ang mga Dragon Ball. Inihagis ni Goku ang huling Dragon Ball sa ilalim ng tubig at tinawag si Shenron. Paglabas ni Shenron ay inutusan ni Goku si Upa na hilingin dito na buhayin si Bora.